Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid na patuloy po sumasabaybay dito sa ating 40-day prayer and fasting for the nation. Tayo nga po ay nasa ika-46 na yugto na po ng ating 40-day prayer and fasting for the nation. Nakakatuwa po no, dahil ang gawain po na katulad nito ay nagpapatuloy po, lalo po sa panahon natin ngayon. Ito ay kinakailangan natin at tayo sumasabay po sa pangangailangan po at sa mga revenues na ginagamit ng Lord, gaya nga po nitong ating sa online platform po natin. So huwag po natin pakabain, diretso na po tayo. Napaka-interesting po ng ating tema po sa season po na ito ng ating prayer and fasting for the nation, na meron nga po tayong napakagandang tema na naman po. It talks about how God proved to me that He really exists. So bago pang lahat, tayo po muna ay sama-sama po manalangin. Yes, hallelujah Lord God, we praise you, we glorify your name Lord. We thank you sa araw po na ito at sa araw-araw po na bawat araw na pinagkakaloob mo po sa amin Lord God, with your guidance Lord, and the wisdom na patuloy mo po pinagkakaloob sa bawat isa. Pinapapurihan ka po namin, pinapasalamatan Lord, lalo po sa mga oras na ito where you have gathered us ulit Lord to talk about your word, and also Lord God about your existence Lord sa aming mga buhay. We thank you Lord sa panibagong topic nga po na ibinigay mo Lord God, sapagkat through this Lord, sa tema pong ito ay mapag-uusapan namin Lord God ang pagiging Diyos mo Lord God, and especially na ikaw nga po ay tunay na nariyan Lord God at totoo ka Lord sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat po sa ginagawa mong kabutihan Lord, at patuloy mong pagiging tapat Lord God sa buhay po ng bawat isa sa amin Lord God, maging sa aming mga family Lord and friends, workmates and schoolmates Lord God. At kung saan mo po kami nilalagay Lord, patuloy kang nagiging ilaw Lord God sa mga buhay namin Lord God, and gayon din po kami sa aming kapwa Lord. Maraming salamat Lord dahil meron kaming Diyos po Panginoon na nag-i-exist kagaya mo Lord God, and meron kaming confidence Lord dahil alam namin ikaw ay totoo at patuloy na kumikilos at sumasama sa aming buhay sa araw-araw. So we thank you Lord God sa opportunity din po na ginamit mo po ang iyong lingkod ngayon sa araw po na ito, bilang magbahagi po ng goodness mo Lord God, to testify about your existence po Lord sa aking buhay. Dalangin ko po Lord God na patuloy nga po ang wisdom mo Lord God, ibigay mo po sa inyong lingkod, and tanging ikaw lamang po mapapurihan Lord God sa kagandahan Lord God na sa kabutihan na ibinigay mo, pinaranas mo sa aking buhay Lord. This is our prayer Lord God. Mapalakas nawa ang kalooban po ng bawat isa, and also ang aming paniwala at pananampalataya na ikaw ay tunay na nag-i-exist Lord God sa aming lahat, hindi lamang po sa mga taong naglilingkod sa inyo at nagsisik Lord God lamang sa inyong mukha Lord God. This is our prayer Lord. Patuloy po aming gabayan at bigyan ng maayos na pangangatawan and panahon Lord God sa araw-araw. This is our prayer, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. So yun po no, napaka-interesting nga po ng ating tema for this season ng ating 40-day prayer and fasting for the nation. But before po pala ang lahat, nakalimutan ko po magpakilala. Ako po para sa mga hindi nakakilala pa po, si Brother Christopher from CLF Nabotas. And let's start na po again yung tema po natin. Narinig nyo naman po sa mga ibang nauna na nakapag share na rin po or nakapag-speak na rin po dito sa ating gabi-gabing online devotion, prayer and fasting for the nation. So ang tema, how God proved to me that He really exists, or paano napatunayan ng Diyos na siya ay, sa akin na siya ay
tunay nga at totoo o nariyan. So napaka-interesting po nito, no, kasi bilang isang Kristiyano, tagasunod ni Kristo, tagasunod ng Diyos, ay dapat buo sa loob natin, and 100% we have alam natin yung faith and the truth na God is truly existing, no? Kasi kailangan wala tayong question dyan sa ating sarili, kasi need natin yun i-prove lalo tigit sa ating mga kapwa, especially sa mga kakilala natin na hindi pa nga nakakilala sa Panginoon, o still nagka-question about sa existence ng ating Diyos na sinasamba nga po. So gladly I thank God na though nung kabataan ko pa naman, I believe that there is God, but merong mga certain times, lalo kapag umaharap sa mga situations, di ba po, those are the times lang naman that we question the existence of God, na once na meron tayong mga pagsubok na feeling natin He's not working on totally, wala talaga, hindi nag-exist ang Panginoon, kasi alam natin ng Diyos ay tinutulungan tayo, but there are times talaga na we feel helpless. So but yun po ay nung time na nagkakaroon tayo ng mga ganong mindset, nung time pa po na hindi pa po tayo talaga nakakilala personal sa Panginoon. But this time po na kahit tayo na mismo ay ginagamit ng Panginoon din, that's an proof that He is true and He is working sa ating lahat po, kasi tayo po ay nagpapagamit sa Kanya na majority naman po sa atin before ay ang dati nating buhay is wala tayong care sa kapwa natin. All that we care is sa ating sarili lamang, yung comfort na meron tayo. But nung nag-decide tayo na sumunod nga sa Panginoon, kalaki po nun na yung 100% na faith natin na siya ay totoo, kasi tayo po ba ay render o magbibigay ng ating effort, ng ating time, ay maging financial and strength para po ba sa something o someone na hindi naman totoo, di ba po? So 100% tayo po ay naniniwalang ang God ay totoo sa ating buhay. So simulan lang po natin ang mga bagay, pangyayari pa natin masasabi na nagpo-prove ng God ay truly nag-exist. Simulan po muna natin sa broader, sa mas malawak na version o usapin po. Mamaya na po yun sa akin personally, mahaba pa naman ng time yung so paano po ba natin masasabi, kasi ang madalas lang naman na nagko-question bukod sa ating individually, once na naka-experience tayo ng mga problems where we feel na God is not working, God is not helping us, doon tayo nakakapag-feel, diba? Pero ang pinaka nagko-contradict talaga, pilit na nagko-contradict na about sa existence ng God is ang scientists or the science, diba po? They seek to find answers about everything, pero tayo mga Kristiyano or mananampalataya is through faith sa lahat ng bagay, di ba po? Tayo ay naniniwala at nananampalataya maging doon sa mga bagay na hindi nakikita. That's faith po in advance. We tend to trust God about sa mga bagay na unsure for us lang, pero sa Lord syempre lahat naman ay sure, lalo kung ito ay patungkol sa kabubuti natin, lalo kung ito ay para sa kanyang kaluwalhatian din naman. Tonight or sa kung anong oras naman po mapapanood ito, naway tayo lahat ay mas maging strong pa ngayon faith natin about sa existence ng God. So ang pinaka kumukontra po sa existence ng God is
hindi naman po lingid sa kalaman natin lahat. Yung science, mga scientists, though merong mga scientists and sikat na celebrities ngayon na naniniwala na at nananampalataya na sa existence ng God, but to talk it generally on the broader side, yun po, ang science po ang kumukontra po sa existence ng God. But isang belief din po ay isang proof din naman po na sila mismo ang nag-confirm lang. Nagbibideo ako ay wala dyan. sige, May mantika dyan, baka man. Ay, itlog pala yun. okay, Baka mabasag. Yung itlog, ano na. ipopost natin. Okay, okay. So balik po tayo sa isa, ang pinaka nagpo-proof din about sa kanilang sinasabi na mali sila is hindi rin po nila mapinindigan yung though meron silang explanation about sa human anatomy, but itong isang bagay na hindi nila ma-explain about sa na makontradict yung existence ng God is sa tao po mismo, kasi na-explain nila na tayo nga po ay ang ating katawan, or ang tao mismo is a cell, maraming cell, and muscle and bone, sa mga ganun po na which is totoo naman po, and I commend science with that. But isang nalalabuan sila or hindi nila ma-explain is yung isang pinaka-important na kailangan po ng tao to have a life, which is yung soul or the spirit. Yun yung hindi po nila ma-explain, di ba po? Kasi kaya na lang explain lahat yung pinakamaliliit at malalaking cell ng ating katawan, di ba? And our mga systems po ng ating katawan. But yun ang one thing na hindi nila ma-explain, yung soul, which is from God, yung spirit po na nasa ating lahat. And yun po, yun yung hindi nila ma-explain. At through this na nauunawaan po natin, dahil ang ating God is a spirit na hindi nga po maintindihan ng science, and tayo ay naniniwala tayo na God is can be in a spirit, diba po? God is a spirit itself. But nung si Jesus nga ay nilagay niya din sa lupa, is naging body rin na nakasama natin po. So dahil nga po God is hindi nila ma-explain, and His spirit, tayo po ay naniniwala simula pa po nung dati kaninununuan natin in His creation, na siya ay when we read the Bible, siya ay in everywhere, di ba po? Siya ay omnipresent God. Yun yung character ng ating Diyos. Also, He is always been there with us, kasama natin, kasi siya nga po ay omnipresence, nasa lahat ng dako at nasa atin pong lahat. Kaya po ng Lord John, that is His power, and also He knows everything. Nasa isip natin, sinasabi natin, or yung actions natin na feeling natin, walang nakakita, but meron po tayong parang CCTV up there na nakikita po ang lahat ng ginagawa natin. And tigit yung iniisip po ng bawat isa. So let us all be mindful, and dapat talaga na lagi nating isipin lagi na kasama natin ang Diyos, kasi yun nga yung gusto natin pero when times na gumagawa tayo ng pansarili or against na sa kalooban ng Lord para sa atin at para sa Kanya, against doon, is gusto natin minsan na wala ang Lord, diba? But gano'n, nagkakaroon tayo ng mindset na gano'n. So later on mapag-uusapan natin yung mga bagay na yun. But we believe that one of His character is all-knowing ang God and omnipresent. Also, He's an omnipotent God. Means He's all-powerful and unlimited talaga yung kapangyarihan niya. Kasama nga doon, sakop nga doon yung pagiging niya, all-knowing and all-powerful, all-knowing and omnipresence, nasa kahit saan mang dako siya. So expect that kasama rin natin siya, kasi nasa lahat ng dako nga siya nasa
nasa atin siya, nasa bawat isa sa atin. So God is the reason. Dahil nga doon na nasa atin siyang lahat, and nasa lahat siya ng dako, alam niya ang lahat ng mga bagay, alam din niya kung tayo ay sinusubok ng kaaway. So expect that He's always there to help us. At yun nga po ang isang reason na mapuprove natin that God is with us. He's the reason for the existence nating lahat. God has created us. And yung reasons lang naman bakit ang mga tao ay nasasabi nila na hindi nila nakikita ang Panginoon is dahil sa paghahanap nila ay nasa maling direction pala sila naghahanap. Diba po? Rather than searching outside, kailangan po ang paghahanap natin sa Panginoon is inside, kasi sabi nga po kanina, God is within us. Nasa atin siyang lahat. He is a spirit, and also tayo, meron tayong spirit and soul. So doon makakaasa tayo na sa ating paghahanap, hindi dapat in outside or sa ibang tao, though God is working through other people, di ba po? But kung gusto natin makausap, makilala ang Diyos at maramdaman siya, is we should seek Him in ourselves, sa inside po natin. Kasi sa paghahanap natin po sa ating Diyos is i-reveal niya po na doon po natin makikita at malalaman natin na God is always within us pala kapag nag-focus tayo sa ating mga sarili, sa ating spirit. And this is just doon natin malalaman na andun ang presence ng Lord kapag alam natin na we live by the Spirit, na hindi na sa mga normal sa ating araw-araw, but God is working sa ating araw-araw na pamumuhay. But that's one thing na sure, that's one thing that for sure na malalaman natin, God truly exists sa spirit, sa spirit po natin, spiritually. So yun po. How can we know that God exists pa ba? Usually bukod sa mga bagay na yun is sa kanyang creation na nabanggit din ng mga ibang nag-share before. That's one thing na mapuprove mo that God is truly existing sa creation. Kasi sa explanation nga po, how can something exist, 'di ba, kung walang gumawa nun, 'di ba? Yung mga bagay na ito sa ating paligid, lahat po ay merong pinagmulan at merong lumikha po dito. And tayo mga believer or tagasunod po ng Panginoon ay naniniwala at nanampalataya na all creation is from Him, is because of Him, and all for Him, no? Na napaka-perfect ng creation po natin. Ilang days po ba nag-last yung creation? 6 days. 6 days po nag-last yung creation. And nakakamangha po dito, no? Kasi ang God po talaga natin is dito po lumabas ang kanyang character ng pagiging omnipresent, omnipotent, and all-knowing. Yung wisdom niya talaga, kasi napaka-perfect nung kanyang creation. Yung sa order pa lang, di ba po? Kung nauna nga yung mga bagay na living agad, which is human and animals, pero wala pa po silang pagkalalagyan, possible na tayo lahat ay nakakalat lamang sa kawalan. So ang galing, ang talino talaga ng Lord. Yan po ay sa kanyang creation before pa nung pinakasimula. But sa ngayon po, naniniwala ko na still God is moving, God is working, hindi lamang po nung mga times na iyon, but sa araw-araw po ng ating mga buhay, He is there. And
continuing to help us and guide us po sa ating bawat decisions, kahit na may mga times na we don't seek Him first and His wisdom before tayo gumawa at magdesisyon sa ating mga ginagawa sa araw-araw, which tend to result sa mali nga, and yung mga actions or decisions natin na yun na nag-result sa mali, minsan depende sa severeness nung naging result niya, gaano kalala, minsan nag-result yun sa paglayo natin sa Panginoon, di ba po? So dapat we are reminded that dahil tayo ngayon naniniwala at nanampalataya na God is truly existing and He is within us po sa lahat ng ating pang-araw-araw na buhay, ay dapat kasama po nun yung pag-acknowledge natin that He is kasama natin sa araw-araw, and we need His guidance and wisdom po sa araw-araw, kasi minsan sa sobrang confidence natin na nakakalimutan natin na kailangan natin pa rin siya lagi isik ang kanyang wisdom and pagsama sa atin. Yes, and also one thing na malalaman natin that God is existing is through the Bible, kasi kailan ba nasulat ang Bible? 1,000 years ago, but alam niya yung mga mangyayari, di ba po, maging sa present. Dati iba pa naman yung mga pangyayari, but nakasulat na po doon sa Bible ang mga bagay na nangyayari ngayon, kahit na ang tagal niya na nasulat. So that's one thing na nakakapag-prove kay God, dahil wala pong ganun na isip, which is napaka-advanced and accurate po talaga lahat ng nandoon, and napatotohanan po yun, at lahat po yun is nag-e-exist talaga, maging sa present time natin, kung na-preserve pa po yung mga ibang bagay na nasa Bible, kagaya nga po ng mga places po, di ba po, and mga events po nung time na yun. So iba pa po na makakapag-proves na God exists is yung transformative power ng Holy Spirit, na siyang pinaniwalaan, pinanampalatayanan talaga natin, and dito tayo nagtitestify para sa kapwa natin about sa existence ng God, yung kakayanan nga po ng Holy Spirit na makapagpabago sa ating lahat once na tinanggap na po natin ang ating Panginoon ng totoo at buo sa ating mga puso. Yun nga po, tayo po, ang bawat isa sa atin is bukod sa lahat ng tao ay ang proof na God is existing, dahil we are existing, we have been created by Him. One thing is this, na this po yung kakayanan po ng Holy Spirit o ng Diyos itself na magbago po ng tao, kasi tayo pong lahat ay hindi naman lingid sa kaalaman natin na imperfect po. May mga times na ang buhay po natin before, tayo ay may mga kasalanan na tayo nagiging ungrateful, yung mga unforgiveness, yung anger po natin sa ating sarili or sa kapwa po natin, ay na feeling natin nagstay sa atin ng matagal, and wala na pong chance na matanggal o mabago natin yung mga character na yun na or feelings na yun na nasa atin. But yun nga, sobrang nakakapagpa-move sa atin at nakapagpalakas ng faith natin, na tayong pa nga sobrang nag-testify dito sa ginawa ng Diyos sa atin, di ba? Na can be a proof that God truly exists, kasi may mga buhay na nababago. Tayo pong lahat ay nababago sa akin nga po, it's myself. Before, nung wala pa akong personal and di pa talaga ganun ka-100 yung panampalataya ko, paniwala ko na God truly exists, I live on my own lang.
though andun yung love ko for my family, lahat naman po tayong ganon, lalo kung tayo ay minahal din naman ng sobra ng ating mga family, is ganon din po, diba, nag-reciprocate din yung mga bagay na tinatanggap natin. Kung tayo ay nakaramdam ng love, tayo din po ay nag-love. Kung tayo ay madalas nakakaranas ng traumatic experiences, yung mga hindi magagandang bagay, tayo rin po ay tend na nakakagawa po ng mga bagay na yun. But nung tayo ay sumunod at kumilala na sa Panginoon, ay nagkaroon po ito ng bunga or pagbabago po sa ating mga buhay, na kung tayo ginagawa na ng hindi maganda ng ibang tao, tayo po ay nakakagawa pa rin ng magandang bagay sa kanila. Sinusuklian natin to ng maganda, which is love, unconditional love pa nga, na mula rin naman sa Panginoon. And one thing po personal, na bukod doon na lahat naman tayo is may ganong experiences from God ng transformation po mula sa dati nating mga buhay. One thing na nakapag 100% talaga nakapagpaniwala sa akin sa Panginoon na kanyang existence sa aking buhay is maraming na po kasing time na paano ba ito sabihin, near death experiences, yung halos mamatay na ako. Hindi ko lang nabanggit pa sa maraming tao itong mga bagay na siguro 3 times na miracle talaga, at may ginagamit ang Lord sa mga pagkakataon na yun, and I praise Him with that, sa mga pangyayari na yun, na nakapag-realize sa akin about His existence, is dahil napakaraming magagandang bagay na ginagawa po ng Lord sa ating mga buhay, sa araw-araw. But sa akin, ito ang ipagpapasalamat ko, testify ko, dahil He gives a chance po sa bawat isa. Siguro 3 to 4 times na beses na po dapat ako munti ka nang mamamatay na po, but I know God saved me through other person's life, dahil may ginamit siya mga ibang tao para po maligtas ako sa mga situations na yun where sure talaga ako 100% na mamamatay na ako. But ano naman yun, ano ba, ibang bagay na yun is first personal siguro, na ako din yung naging reason din naman. Hindi naman siya yung mga tragic na ibang tao na may gustong pumatay sa akin, mga ganun. Hindi pa naman pumabot sa ganun. But puro accident and natural naman na possible na cause of death. But yun nga, testify ko doon yung yung ibang na feel ko talaga na mamamatay na ako noon, is kasi sobre one time, or unang-una na pinaka naalala ko, which is yung pinakaluma nung bata pa ako, naalala ko bago pa kami noon dito sa Manila, niyaya ako ng mga bata rin dito sa lugar namin na maglaro, pero ibang trip nilang laro, hindi ko pa nalaro talaga, which is yung pagba-backflip, mga alto-alto, yung tatalon-tatumbling, and then maglalan po ng ganon. So kaya nagkaroon po ako ng trauma simula noon about sa paggawa ulit ng ganyan. Though naggagawa ko ng tricks ng pagtalon sa pool, pero mga simple na lang. Pero yung mga ganong bagay hindi ko kaya, kasi yung time po na yun, niyaya ko ng mga taga dito sa amin, ng mga bata, na maglaro po noon. Then hindi ko alam kung laro ba yun, basta bigla na lang nila niyaya na, oy, Noy po kasi palayo ko Noy, laro ayun na ta, gusto mo i-try? Tapos biglang ako, ewan ko naman, hindi ko pa na-try, pero umuo naman ako. Tapos nung andun na nga ako, kasi bubuhating kanila pala, 2 tao kabilaan, hawakan nila yung paa mo and yung dito mo ata, tapos ihahagis ka nila sa ere. Akala ko naman wala ka talagang gagawin, and ako niyaya lang din nila ako noon. Hindi naman ako sobrang
tumingin at umobserve sa kanila. Hindi ko talaga alam gawin yung bagay na yun, yung pag-tumbling o pag-alto. So sila, ginaid ka lang nila, i-guide ka lang pala nila sa pag-agis, tapos bahala ka na sa sarili mo sa pag-land. So yun na nga, ang nangyari is aksidente, kasi hindi ko talaga alam paano gawin yung bagay na yun. Bigla na lang ako nag-go, kasi mga kalaro ko din yung iba malalaki. So ang nangyari, tumambling, nauna hinagis po nila ako, tapos sinayaan ko lang sarili ko. Wala lang talaga, hindi ko alam ang gagawin hindi ko alam ang dapat gawin. Akala ko ganun lang yun, at maglaland ka lang ng ayos. But sadly, nag-landing po ako ng una po ata dito, tapos sobrang yuko ako sa lupa, pang yun, buhay pa ako, but wala, hindi ako nakahinga noon talaga. Sobra ng matagal, siguro lagpas talaga minutes po, sobrang tagal. And nag-aalala na rin mga tao noon, mga kalaro ko, na nagsasalita ako na hindi ako makahinga. So sabi ko, walang lumalabas pala sa bibig ko, tapos ganun yung sinasabi ko, hindi ako makahinga, wala pong lumalabas sa bibig ko. Tapos hindi din talaga ako makahinga, di rin nila ako naintindihan. Pero yung time na yun, na-stress na rin lalo yung mga kaharap ko na mga nag-agis, kasi nagtaka rin sila, ba't di mo alam yung gagawin. Naglanding lang talaga ako ng sobrang nakayoko. Ito yung unang nagland sa tapos naka-fold pa siya sa lupa. So yun ang mga bagay na hindi ko na ulitin. And God gave me the second life then nung mga times na yun, kasi bigla na lang talaga na wala pa akong personal na yun sa Lord at hindi ko rin naalala ang sarili ko na sinabi ko, unlike nung itong mga susunod na testify ko. I ask God for talaga help, na to help me. Pero dito wala talaga, but still He is a God in my life, even ng mga times pa na wala akong personal pa na pagkakilala sa kanya, 'di ba? Hindi pa personal, intentional yung pagsig ko sa kanya that time, kasi bata pa nga po. But still He works in me, and hindi niya ako pinabayaan ng mga times na yon. And surely sa ating lahat din naman, na sa mga edad natin ngayon, may iba tayong mga kapatiran na umabot na sa senior, sobra na yung edad nila, 'di ba po? Kasi God naman, ang sabi po sa Bible is 120. Sobra na po yung blessed. And sa times natin ngayon, ang usual na age ng death po, ng buhay po ng tao is hanggang 70. Blessed na po tayo kung lumagpas po tayo doon. But still, sa panahon natin, ang dami pa rin na lumalagpas po doon. 90, may hundreds pa nga po. At papuri po sa Lord ang mga bagay po na iyon, dahil pagpapala niya po yun and grace niya po yun sa bawat isa sa atin, na tayo ay minsan reckless sa buhay natin, hindi tayo maingat, may mga bisyo tayo, and hindi tayo nagsisik ng wisdom sa kanya. Still binibigyan niya tayo ng another life and another chance to change our lives, and magrepent po sa kanya sa lahat ng ginagawa nating mga hindi ayos. Kasi ang ating Panginoon is nagbibigay po ng unlimited na chance for us to change our lives and repent, pang tayo rin ay tunay nga na maligtas at makasama siya sa after po ng buhay natin dito sa lupa. So ang other pa, ang haba na po pala, sige isa pa, is yung COVID times. Sabay na po to. That time po, COVID times is grabe po yung galit ko sa papa ko. Galit po ako sa papa ko that time. But kasama namin siya nitong nangyari itong bagay ito sa bahay. Sobrang galit ko sa kanya. And COVID. Ang nangyari po is dahil nga sa galit ko, nag-church na po ako nito. Parang ginamit siya ng kaaway sa buhay ko that time. Tulog po ako. Those are the times na nakakaranas pa ako ng mga masasamang panaginip. Yun po. Sobra talaga, or bangungot po na tinatawag.
Kasi that time, I know din talaga na di na lang makahinga. Plus COVID, hindi ko alam na may COVID pa ako that time. Akala ko normal lang na hindi ako makahinga. Yung mga kasagsagan talaga ng COVID. Plus nangyari nga yan na alam, hindi talaga ako makahinga. Ako po that time is totoo nga po talaga yung COVID. At praise God dahil tayo po hanggang ngayon ay nandito pa sa mundo. Kasi testify ko rin po ng COVID, sobrang hirap po pala. And totoo po ang karamdaman na yun. At marami nga po mga binawing buhay nung COVID po natin. Kasi ako po kahit physically fit ako, criminology student, tapos physically fit talaga as in malakas ako, wala naman akong sakit. Pero that time nung tinamaan ako na hindi ko alam meron na pala ako, ay hirap na hirap po ako. Akala ko normal na hirap lang ako huminga, ubos-ipon. But may COVID na po pala ako that time. And yun nga po, sumabay pa nung parang bangungot na galit ako sa papa ko. Pero kasama ko lang siya sa bahay. Kasi nga, the context is babaero pa ang papa ko. And may mga times talaga na pinabayaan niya kami. But praise God dahil okay naman siya ngayon. Pero nung time po na yun, grabe talaga yung galit ko sa kanya. Dahil sa ginagawa niya. Ginamit siya ng kaaway sa panaginip ko. Or pangungot nga na yun. Ay hinihila ako ng papa ko. Hinihila niya ako parang sa ilalim. Parang ilalim ng cabinet. At grabe yung takot ko that time. Dahil nga alam ko na nakaka-attend na ako ng church ng mga times na yon. Sabi kapag may mga situations na di mo alam ang gagawin, kailangan mo na seek ng Lord, is sabihin mo yung napaka-powerful na pangalan ng Panginoon, which is Jesus, the powerful name, and the name above all name. So sinabi ko lang yung pangalan na yun. And yun po, grabe talaga, napatunayan kong uy, totoo nga ang pangalan Jesus ay sobrang powerful. Kasi hindi ko na alam ang gagawin ko that time Yun ang isa sa pinaka na moment ko na alam ko mamamatay na ako. Kasi hindi na talaga ako makahinga, bangungot plus ganun nga, COVID pa. So ayun po, praise God dahil doon sa mga pangyayari na yon, napatunayan ko na He truly exists po personally sa aking buhay. Hindi lamang dun sa mga change na mga habits and life ko, kundi dahil din sa mga events na yon na dapat wala na po ako dito sa mundo. Pero still dahil nga sa pangyayari na yan, mas napalakas yung love ko. And that's one thing na nakapag-decide sa akin to serve Him naman, makapagbalik sa Kanya. Marami po diba po yun sa pagbabago ng Lord sa buhay natin, from dating mahiyain, ganun po sa dating matatakutin, to share His word and to share myself sa iba, ay nakakayanan ko na po. And that's one thing na pagkilos ng Lord po sa akin, at ginagawa at gagawin niya pa po sa ibang tao po, sa ating lahat. So ayun, napakaraming bagay na makakapag-prove talaga sa ating lahat. Iba-ibang bagay po kumikilos, sa iba-ibang bagay kumikilos ang Panginoon sa ating lahat. So sa akin naman personally at yun, at nag-expect ako na marami pa pong gagawin ng Lord sa ating lahat. Though tayo ay minsan nagkakamali, expect din po natin that God is forgiving God. Kung tayo po higit lalo ay tunay na humihingi ng tawad sa Kanya, at may pusong pagbabago po. Tayo ay nag-e-effort din na magbago, at truly na nag-repent po sa Kanya, at nagbabago ng ating buhay sa araw-araw. So ngayon naman po, inanya ako na kayo na closing prayer na po tayo. Kasi before po pala yun, yung verse pala na share ko rin po sa gabing o umaga po na ito, or kung anong oras na po papanood dito, is bakit po natin kailangan na maniwala at sumunod sa Diyos, sa Kanyang existence. Kasi meron po pala, sabi po sa Matthew
10:33 na kung sino man po ang nagdi-deny sa Diyos, sa lahat ng mga tao, sa ibang tao, ay i-deny niya rin sa kanyang Ama na nasa langit. So kung tayo po ay nararamdaman natin minsan na tayo ay nakikiusap ang Panginoon sa atin to share His love and His existence sa kapwa natin, dapat tayo po tumugon dito, kasi kapag hindi po tayo tumugon sa pagbabahagi ng kanyang salita at ng kanyang pag-ibig at siya mismo, dahil siya ay katotohanan, kung tayo po ay hindi tumutugon, hindi naniniwala, that's one act na nagpo-prove na hindi tayo tumutugon or nagtitiwala sa existence ng Lord, kapag hindi natin ginawa na to share Him nga sa ating mga kapwa. So yun po, Matthew 10:33, whoever denies me before men, I will also deny before my Father who is in heaven. So tayo po ay dapat 100% na maniwala, manampalataya, at dahil tayo naniniwala sa existence ng God, dapat po natin itong ibahagi sa ating mga kapwa, so that sila man po, kung di nila nare-realize yung existence ng God sa kanilang mga buhay, through us is magkaroon po sila ng faith, maging simula po yun ng possible maging seed of faith po, maliit na pananampalataya sa kanilang buhay. And yun po, pinapasalamatan dapat natin Panginoon, dahil tayo mismo ay binibigyan niya ng testimony, maging ang mga sarili natin buhay ay testimony natin about His goodness. Hindi na tayo pinapahirapan ng Lord to share, 'di ba, Him and His goodness sa kapwa natin, dahil tayo mismo ay nararanasan natin yung kanyang katotohanan at ang kanyang kabutihan sa kapwa natin. Kaya mas napapadali po ang pag-share natin sa kapwa natin, ang pagmahal natin sa kapwa natin, dahil tayo mismo ay nararanasan natin ang mga bagay na yon. So I invite everyone to do the closing prayer na po sa pagtatapos ng ating panalangin. Yes Lord, we acknowledge you sa gabi pong ito, sa araw po na ito Lord God, and we thank you na po sa pagbabahagi na po ng iyong salita and my experience po sa aking buhay personally na nagpo-prove po sa inyong existence. At isa pa po na pag-prove po ng existence Lord God is sa pagbabago na ginagawa mo po sa amin sa araw-araw, though hindi naman po lingid sa aming kaalaman na everyday kami po ay nasusubok Lord God, dumadaan sa mga pagsusubok, but still napapagtagumpayan namin po yun hanggang sa mga araw po nito kami nabubuhay Lord God. This is one proof of your love and existence Lord God sa aming lahat. Also we pray din po Lord God napalakas nga po ang loob and panampalataya po bawat isa sa sharing po namin ngayong gabi. And also we pray din po sa bawat isa na may karamdaman sa mga oras na ito. We pray healing, touch them with your healing hands Lord God, and also bring peace Lord sa aming daigdig Lord God, sa mga pangyayari po sa ibang bansa Lord na puro tragic Lord God. We pray to you Lord na you keep us all safe Lord God, saan mo po kami naroroon, and we thank you with it Lord, that you are reminding us Lord to do our part Lord as a Christian, which is to pray not only for ourselves but sa amin po mga kapwa Lord God, even to those na hindi namin nakikilala Lord God. We don't expect them to give back from to us Lord God, but ikaw Lord ang nag-give back po Lord God sa lahat po ng mga ginagawa namin, efforts namin while we are here pa po sa mundo. Maraming salamat po sa guidance and sa wisdom mo Lord God na ibinaba po sa akin at sa aming lahat ngayong oras po na ito. Sa iyo na po namin pinagkakatiwala Lord God ang mga gagawin mo pa po at pagpapatunay, pagpapatotoo mo Lord God ng iyong pag-ibig and existence po sa aming lahat Lord God. Ikaw nawa Lord ay napapurihan Lord God at napangiti Lord God sa pagbabahagi pong iyon ngayong oras Lord God. Dalangin ko po patuloy ka Lord God maging Diyos at patuloy kang makita Lord God ang iyong buhay Lord God, ang iyong existence Lord God through us sa buhay po ng bawat isa sa amin. This is our prayer in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Bye bye po mga kapatid.